Sa diwa ng mga awit na ating napakinggan. 5 lang po yan mga kapatid, pero iniisip natin sana marami pa. Ano? At ako'y natutuwa sa Panginoon ngayong gabi, alam niyo po mga kapatid. Kung napansin niyo po yung ating sound system, yung microphone po natin, nagbe-blend po ibig po sabihin ay, bagamat ako po kanina sabi ko, baka biglang mawala na power yung battery. Sayang naman yung ipinaghanda. Mahal, kita mo ngayon lang. No? Sayang yung pinaghanda ng ating mga kapatid. At alam niyo mga kapatid, nililista ko po yung mga title ng songs. Wala po akong itulak kabihin. Kasi alam ko po bawat awit nagtatouch sa ating mga puso. Naka-identify tayo. Maring for tonight, ito yung kumilo sa aking puso. Pero pag napakinggan niyo pong muli, pagkatapos na may upload ni Sister Debbie, ay, okay pala ito nangusap din sa aking puso. At all of these songs, lahat ng awit na ito, were composed, were sung, dahil po sa pagpapasalamat sa ating Panginoon. At alam niyo bakit ginagawang awit itong mga messages na ito? Alam niyo bakit? Una, para po madaling ma-memorize. Pangalawa mga kapatid, yung lyrics lang ay kulang kapag walang tune. Andun yung emotion, pagpapahayag ng emotion doon sa tono ng awitin. Di po ba? Inaisip niyo na po bang kantahin ang Lupang Hinirang na ang kanyang tempo ay Onward Christian Soldier? Para bang ang layo? So, lagi pong magkasama ito. And most of the songs were composed out of gratitude for God. No? I want to say, gusto ko itong message ng awit na ito. I'll be composing this as a testimony of my gratitude for God. And, alam niyo mga kapatid, doon nagiging blessing yung awit. Alam niyo po, sa aking karanasan, kapag isang awitin ay inawit sa Panginoon, hindi for my performance, mas nagiging blessing siya doon sa mga nakikinig. And yung pong meron pong tinatawag na gift of discernment. Ano pong gift of discernment? Spiritual things are spiritually discerned. Yung mga sensitive yung kanilang discernment, alam na nila kagad. Pagtayo pa lang, unang nota pa lang, alam na nila kagad kung saan ang gagaling yung kanilang pag-awit. Ngayong gabi mga kapatid, wala po akong magawa kundi papurihan ng ating Panginoon. Dahil po sa hindi makasariling pag-awit ng ating mga kapatid. Sabi po ni Sister Mahal ay maiksi lang, Kuya Alex. Ayan. Mga kapatid, yung paksa ng pagpapasalamat ay malaking usapin po yan mga kapatid. Sabi ng isang awit, Sister Mahal, no? Paano ka awit kung ang puso mo ay hindi makaawit? Kapag nasa gitna po tayo ng pagsubok, gitna ng kagipitan, karamdaman, na hindi ka makaawit, okay lang minsan kung natatakot ka. No? Alam niyo po ba, ang sarap umawit pag kayo natatakot? At habang inuulit-ulit mo yung lyrics, nakukonvince yung sarili mo, bakit ako matatakot? Ayan. Dito po sa 1 Thessalonians chapter 5, isang talata na po ito ating pag-uusapan. Verse 19. 1 Thessalonians chapter 5, verse sandali po. Verse 18 po pala, verse 18.
Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Ito pa mahirap gawin, mga kapatid. Ano? Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Kapag ikaw po sa maghapon ay pagod at tila baga sa maghapong ito, sa kabila ng iyong pagtatapat sa Panginoon, ikay nabudol-budol pa sa iyong negosyo. At ikay luluhod, ano ako magpapasalamat, Panginoon, kung ang puso ko ay sugatan? Sa maghapon, ikaw ay honestly nagtrabaho, subalit hindi nakita ng gano'n sa kapaligiran mo. Nag-aral naman ako, Lord. Halos sinaulo ko yung aking notebook. Bakit po wala doon yung exam na ibinigay? Lord, nag-practice naman ako. Bakit sa kalagitnaan ng aking competition, bakit po ako nawala? Hindi ka makaawit, hindi ka makapagpasalamat. Pero dito po sa talatang ito, sa huling bahagi, bakit daw po tayo magpapasalamat? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Mga kapatid, ito po ang sekreto. Walang pinakamasayang paraan ng paglilingkod sa Panginoon maliban na lang na ang paglilingkod na iyon ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. It's not about your talent. It's not about how perfect you sing. It's not about how good I prepared for my part. But it's all about fulfilling God's purpose for you. May bagay ko na po yung kwentong itong mga nakaraan. Sariwain ko lang po sa inyo. Nung kami po'y pumunta sa Zamboanga, nauna po ako. At kami po'y nagsimba sa isang simbahan doon, Barrio. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw pala'y galing ng Maynila, akala nila ang galing-galing mo. Kaya nung makita ko ako ay bagong mukha, lumapit agad sa akin, Sir, ay ano po, pwede pong special number kayo. At alam niyo po, ako'y napatingin sa Diakonesa. Matanda na po, tuwang-tuwa nung ako'y nilapitan. At ang sabi ko, pasensya na po kayo. At yung mukha niya, na kanina tuwang-tuwa, biglang nalungkot. At sabi niya sa aking katabi, Sir, pwede po kayo. Para lang siguro hindi niya maramdaman, mapakita napahiya siya sa akin. At habang kinakausap yung katabi ko, sa likuran ng kaisipan ko, bakit sa dinami-dami ng parts sa program, special number? Pwede naman akong manalangin, pwede naman akong mag-preside, pwede naman akong mag-message, bakit special number pa? Pero yung katabi ko po, sabi niya, ay, sige po. Walang hesitation. Sige po. Ako naman, buti pa siya. Marunong umawit. Ano mga kapatid, second service. Ako nakaupo. Sabi ko, siguro ang gandang-ganda ng kanta niya. Alam niyo po, unang stanza pa lang, sabi ko sa sarili ko, sana ako na lang umawit. Sana ako na lang umawit. Pwede pala yung gano'n. Pero bandang huli, alam niyo po, sabi sa akin ng Panginoon, kita mo siya. Hindi niya pinagdamot kung ano meron siya. At nung ko natutunan mga kapatid, it's not about my abilities. It's not what I have. But it's about fulfilling the purpose of God. At hanggang ngayon, dala-dala ko yung lesson mga kapatid. Siya umawit ng sintonado. He fulfills the purpose of God para sa akin.
Hanggang ngayon, dala-dala ko. It's not about me, my talent, my abilities, but it's about... Yan, sabi po ni Sir Mahal, tama na, Kuya Alex. Ito. Kaya po, minsan, mapapansin ito dyan, no? Yung mga nagme-message, ito ang prepare, ito ang sunod. Banda, mawawala ka doon sa outline mo. Brother Romy, di ba, sinaulo ko pa yan eh. Bakit pag nasa harapan ako, nakalimutan ko lahat. Huwag po kayong mag-alala, as long as ang pinaglilingkuran mo ay yung Diyos. Sa bahagi po natin dito, sa loob ng iglesia, mga parts natin, hindi po yung tao at audience, kundi ang Panginoong Diyos. So sabi po rito, ano ho, verse 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. All things. No? Sabi po sa English nito ay, in all things, give thanks to the Lord. Bakit? Ang sabi ganun, sapagkat ito ang oban ng Diyos kay Jesus para sa inyo. Sana po, ano man ang ating karanasan, kalagayan, ano man ating nararamdaman sa mga sandaling ito, let God's purpose be done in our lives. Purihin po natin ang Panginoon.